Usapan natin last week ang patungkol sa pangako ng Banal na Espiritu. Na hindi ko natapos yung pangangaral. Hindi ko natapos yung pangangaral. Nabanggit natin yung patungkol sa pangako ng Ama. Ang pagdating ng Banal na Espiritu ay pinangako ng Diyos. Sa lumang tipan pa lamang ay sinabi niya ang mga katotohanan tungkol sa presensya ng Banal na Espiritu sa mga huling panahon. Yan, nabasa natin. Kundi hintayin ang pangako ng Ama. Ganon. Magbasa tayo sa mga lumang tipan. Pantungkol sa pangako ng Diyos na sa huling panahon ibubuhos niya ang kanyang Banal na Espiritu sa mga tao. Ngayon, pangalawang bagay, ito ay ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya to nililihim sa kanyang mga apostoles. Kung hindi yung ipinangako ng Ama sa lumang tipan, ay pinagtibay niya sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Nabasa natin dito. Na sinabi niyang, narinig ninyo sa akin. Now, doon tayo sa verse 5. Pag-uusapan natin sa presensya ng Banal na Espiritu. Ang presensya ng Banal na Espiritu at ito yung pangatlong puntos. Ang presensya ng Banal na Espiritu. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig. Datapwat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Now, kung titignan mo yung salitang babautismohan sa Espiritu, wala itong ibang ibig sabihin dito sa text, dito sa context. Wala itong ibang espesyal na ibig sabihin maliban doon sa ipinangakong pagbaba ng Banal na Espiritu. Alam mo yung mga Pentecostal, hinihintay-hintay nila lagi yan, linggo-linggo, na sila'y bautismohan ng Banal na Espiritu. Akala din nila yung bautismo sa Banal na Espiritu, yun yung bautismo sa tubig. Kapag binautismohan ka sa tubig, bababa ang Banal na Espiritu, mag-i-speaking in tongues ka. Yung tinutukoy po itong bautismo sa Banal na Espiritu ay ito ay one time na nangyari sa context nito, sa talata, sapagkat ipinangako ng Panginoon sa kanila na darating ang Banal na Espiritu at silang lahat ay mapupuspos ng kapangyarihan. Yun lang ang ibig sabihin. Kung kayo hindi kumbinsido dyan, pag tinignan niyo yung chapter 2, makikita mo kung paano dumating yung Banal na Espiritu sa kanila. Halimbawa, chapter 2, verse 1 to 3. At dumating nga ang araw ng Pentecostes. Silang lahat ay nangangatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugog na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Yan yung sinasabing kayo'y babautismohan ng Banal na Espiritu na di malalaunan pa. So, ibig sabihin, ito ay isang espesyal na pangyayari sa buhay ng mga apostoles. Na ang ibig sabihin lang ng bautismo, lubog, immersion. Ibig sabihin, we are saturated
by the Holy Spirit. Yun lang ibig sabihin. Nakikita mo ba yung konsepto na yan sa Biblia? Oo, makikita mo yun. Na hindi ibig sabihin ng bautismo, may tubig agad. Halimbawa, sa Roma 6, sa Roma 6:3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismohan kay Kristo ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Nakita mo ba yung ibig sabihin dyan ng bautismo sa kamatayan? Nakita mo ba yung ibig sabihin dyan? So, ikaw ay inilubog sa kamatayan ni Kristo. Of course, that is nangyayari yan spiritually. O, hindi ba? Na yan ay sinisimbolo ng bautismo sa tubig. Alam kong maniniwala kayo na hindi lahat ng binabautismohan sa tubig ay nabautismohan sa kamatayan ni Kristo. Kaya nga marami tayong nabautismohan dito ng mga hindi ligtas. Bakit? Kasi yung pagkalubog sa kamatayan ni Kristo, that is an spiritual reality. Diba? Now, yung salitang immersion, hindi lang natin ginagamit yan sa paglubog. Halimbawa, sa eskwelahan, may tinatawag kayong work immersion. Anong ibig sabihin ng work immersion? Diba? Ikaw ay nailagay dun sa lugar na nakahalubilo ka doon sa trabaho na pinag-aaralan mo, naka-experience ka ng tunay na trabaho habang nag-aaral ka pa lang. Work immersion. Yung mga nagso-social worker, meron silang community immersion. Akat sila sa mga bundok, makikipanahan sila sa mga katutubo. And the word we use there is immersion. So yung immersion, yun yung salitang ginamit sa baptizo o baptism. So it doesn't mean pag sinabing bautismo, naiisip mo tubig agad. Titignan mo yung kasunod na salita, saan binautismohan? Diba? Malay mo, nailubog lang yan, nag-immersion lang yan sa trabaho. Nag-immersion lang yan sa nag-immersion sa tubig, nag-immersion. Kaya yung sinasabi rito, kayo ibabautismohan sa banal na Espiritu. You cannot make it a major doctrine out of this verse because this is a description nung nangyari sa kanila. Kaya pag tinignan mo yung chapter 2 verse o chapter 1 verse 5, may nakalagay pang panahon. Kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Mga ilang araw mula ngayon, babautismohan kayo ng banal na Espiritu. So this is a specific event sa buhay ng mga apostoles. And I think naintindihan niyo mga bagay na yan, mga kapatid. You see, ngayon, sa banal na kasulatan, ang dahilan kung bakit ang banal na Espiritu ay bumaba sa iglesia upang siya ang gumanap ng mga gawain ni Kristo habang si Kristo ay nasa langit. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan, kailangan akong umalis sapagkat kung hindi ako aalis, ang banal na Espiritu
ay hindi darating. Ngayon, anong ibig sabihin ng presensya ng banal na Espiritu sa iglesia? Una, ang bawat tagasunod ni Kristo, ang kanyang katawan ay ginawang templo ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin ng presensya ng banal na Espiritu sa iglesia? Una, ang bawat Kristiyano ay ginawang tirahan ng Diyos. Ginawang tirahan ng Diyos. Ang kanyang katawan ay ginawang tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Unang Korinto 6, 19 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Bawat isang Kristiyano na nakaranas ng katubusan kay Kristo ay mayroong banal na Espiritu. Alala mo na sinabi ng Panginoon sa Juan 7, di ba sinabi niya diyan sa Juan 7:27 hanggang 24, 28? Kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang ilog ng tubig ng buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Makikita natin yung katunayan ng pagpapabautismo ng iglesia, ng unang iglesia sa Espiritu Santo ay nangangahulugan na bawat mananampalataya ni Kristo ay mayroong Espiritong Santo. At ito po ay nagpapatunay ng kanilang pagkakatubos. Kung babalikan po natin yung sinabi ni Apostol na Pablo, bakit kayo tumanggap ng Espiritu sa Diyos? Sapagkat kayo'y binili sa halaga. Ngayon, saan po tayo nag-uusap nito tungkol sa pagbili ng halaga? Saan po tayo nag-uusap nito? Pag-usap tayo sa sulat ni Apostol Pedro 1:18, na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dumi sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Yan pagka sinabing kapagkat kayo'y binili ng may halaga, ay naiintindihan natin dito sa sulat ni Pablo na kayo'y tinubos hindi sa pamamagitan ng pilak at ginto. Ibig sabihin pala sa tinuturo sa atin ng banal na Espiritu, hindi pa yan ang mahalaga sa iglesia. Kung sino man magsasabi na siya ay tinubos ng Panginoon, sapagkat siya ay nakakita ng pera, siya ay nakakita ng material, yun ang dahilan niya kung bakit siya nasa iglesia.
para sa mga bagay na material na nauubos, hindi pa yan ang pinakamahalaga. Ang iglesia ay hindi binibili ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na tatapos. Kung hindi nabasa natin dito, tayo ay binili ng alin? Ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, yung kanyang buhay. At dahil sa meron tayong katubusan sa ating Panginoong Hesukristo, meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Efeso 1, talatang 7. Na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So ito palang mga taong pinapanahanan ng banal na Espiritu, bukod sa sila'y pagmamay-ari ng Diyos, sila po ay mga taong nakatagpo ng kapatawaran ng kasalanan. Ito po ay consistent doon sa doktrinang itinuturo sa lumang tipan patungkol sa bagong tipan. Kung babalik kayo doon sa sulat ng propeta Ezekiel, makikita ninyo doon ang sinabi ng Diyos na ako ang maglilinis sa inyong mga karumihan, ako ang mag-aalis ng inyong mga Diyos-Diyosan, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Bakit? Sapagkat hindi po ibinibigay ang banal na espiritu sa mga taong hindi pa nakatagpo ng kapatawaran, ng paglilinis. Kahit po dito sa sulat sa Gawa 2, pumunta kayo sa Gawa 2, at sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sino po ang tumatanggap nito? Sino po ang pinapanahanan ng banal na Espiritu? Yun pong nagsisi. At yung totoong nagsisi, ang totoong nagsisi, nagkakaroon ho ng resulta yan sa gawa. Isipin mo, ang daming nagsisi sa kanilang mga maling relihiyon, pero inutusan mo magpabautismo, hindi nagpabautismo. Ay sabihin mo, ito ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong tinuro ang Panginoon na tayo'y sumamba kay Maria. Tinatanggap niyo po ba yung Kristo na ipinangangaral namin sa inyo? Sabihin nila, oo. So nagsisisi na kayo? Oo naman. Pinagsisisihan niyo na yung mali niyong relihiyon? Oo. O tara, magpabautismo ka na. Hindi magpabautismo. Eh, yung nagpapatunay na talagang hindi niya pa pinagsisihan yung kanyang dating paniniwala. Sapagkat kung mali ang paniniwala mo, iwanan mo. Yun po ang nakalagay diyan kung bakit nakadugsong yung pagbabautismo. Diba? Sapagkat etong mga taong ito, sila ang nagpapatay kay Kristo. Itong mga taong ito, sila ang naging dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo nagdala doon kay Pilato at si Pilato walang magawa. Sabi ng mga Israelita, ng mga Hudyo, pagka pinakawalan mo yung taong yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Natakot si Pilato dahil ang mga tao mag-aalsa. Anong ginawa ni Pilato? Sinubukan niya muna. Baka yung mga tao, yung taong bayan, maawa. So pinahagupit niya si Kristo. Pinahagupit niya. At pagkatapos, tsaka niya dinisplay. Sabi niya, Ecce homo, behold the man. Tinignan ng mga tao. Akala ni Pilato, maaawa yung mga tao kay Kristo. Ay na, durug-durug na oh.
Ano, di nyo pa ba papakawalan to? Wala naman tong kasalanan. Kaya sabi ng mga tao, o ipako sa krus. O ayun. So ito yung mga tao na yun. Basahin mo sa 36. Pakatalastesin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Diba? Ibig sabihin, kapag nagsisi ka sa ginawa mo kay Kristo, iiwan mo yung dati mong paniniwala. Kaya magpapabautismo ka sa pangalan ni Kristo. Diba? Noong unang panahon, kapag nagpabautismo ka sa pangalan ni Kristo, itinakwil mo na ang buong pagkahudyo mo. Alam mo nang uusigin ka. May sinaunang kasaysayan na itong si Nicodemo. Nung siya ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo during the time of the apostles, mula sa pangatlong pinakamayaman sa Jerusalem, naging isa siya sa pinakamahirap sa Jerusalem dahil sa pagiging Kristiyano niya. But not during the time of the Gospels, during the time of the apostles. So makikita natin, yung taong nagsisi ay tumatanggap ng Espiritu Santo. Pinapanahanan ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat may kapatawaran siya dahil sa dugo ni Kristo. Diba? O kaya, ang ibig sabihin ng presensya ng Banal na Espiritu sa Iglesia, na ang bawat Kristiyano ay mayroong banal na espiritu na binigay sa kanya ang Diyos. Bawat isa. Punta ka sa Efeso 1:13. Naalala nyo, binasa natin sa 7 kanina, na ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya ay meron kayong kapatawaran. Ngayon, pumunta ka sa talatang 13. Nasa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos ay kapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Alam mo, napaka-importante ng presensya ng Banal na Espiritu sa bawat individual. Alam niyo kung bakit? Sabi diyan sa Banal na Kasulatan, yan ay patotoo sa ating mana. Sa English, earnest. Kumbaga, sa madaling salita, sa mga nagninegosyo, down payment. Ano ang patunay na itong taong ito, isang araw babalik ang Panginoon, pamamanahan ng Diyos? Anong patunay? Anong down payment ng Diyos? Yung Banal na Espiritu na nananahan sa Kanya. Yan ang patunay na pag bumalik si Kristo, kukunin ka niya. Sa ngayon, nagtataglay tayo ng katawang may kasiraan, may kahinaan. Bakit? Sa dulo pa yan babaguhin ng Panginoon. Pagbalik ni Kristo, mga patay ay muling mabubuhay. At yung mga katawan nating may kapintasan at kahinaan ay babaguhin ng Panginoon. Yun ang dulo. Yun yung tinatawag na ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Pero anong patunay? Nakasali ka doon. Kapag binigyan ka ng Diyos ang Banal na Espiritu. Kaya po hindi po totoo hindi totoo na itong yung pangunguna ng Banal na Espiritu sa mga Kristiyano ay para lang sa mga elite na Kristiyano, sa mga pastor at sa mga manggagawa. Lahat po ng Kristiyano ay dapat may tatak ng Banal na Espiritu. Bakit?
Kasi kung wala kang espiritu ngayon ng Diyos, hindi ka babalikan ni Kristo. Hindi ka kay Kristo. Walang langit para sa iyo. Ulitin natin yung basa. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y nagsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Kaya nga mapapansin mo, habang hinihintay natin yung katubusan natin, habang hinihintay natin yung pagbabalik ni Kristo, at pagka tayo dumaranas dito sa lupa ng mga paghihirap, hindi naman tayo nilulubayan ng Espiritu Santo. Nadarama natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na binuhos sa atin. Sila ang mga anak ng Diyos. Samantalang marami ng tao ang nabautismuhan sa sanlibutan. Kita mo ginamit ko yung salitang bautismo. Nalubog sa sanlibutan. Nalugmok sa sanlibutan. Pero may mga taong may tatak ng banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat yung natagpuan nilang pananampalataya kay Kristo ay totoong pananampalataya. Yung natagpuan nilang pagsisisi kay Kristo ay totoong pagsisisi na nakatagpuin sila ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesus. Di ba? Kaya nga napaka-importante pong itinuturo ng banal na kasulatan, yung mga bunga ng banal na Espiritu. Na ang Kristiyano ay dapat lumalago sa kanyang pagkakilala sa Diyos. Isipin mo, 10 taong ka ng Kristiyano, walang nabago sa'yo, umaasa ka, pagbalik ni Kristo, kasama ka. Nagtuturo ba ako ng bago na mabuting gawa? Hindi. Ang taong walang banal na Espiritu sa lupang ito ay walang kaligtasan sa dulo ng panahon. Tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi mo tatanggap-tanggap ka kay Kristo. Tagal-tagal mo ng Kristiyano. Yung mga kasalanan na dapat noong unang panahon mo pa winaksi, hindi mo pa winawaksi hanggang ngayon. Niwala kang lakas na lumaban sa sanlibutan. Samantalang maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan ng ipinanganak ng Diyos ay magtatagumpay sa sanlibutan. Ngayon, sino ang mga anak ng Diyos? Ayun, sinasabi ng Roma 8:14. Silang pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sila mga anak ng Diyos. No, kaya mahirap yung halos 2 dekada na rito sa simbahan, wala pa rin nababago sa pag-uugali. At umaasa sila ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat kailangan ng tunay na pagsisisi. Kailangan ng tunay na pananampalataya. Kung kaya po, yung presensya ng banal na Espiritu na ibinibigay ng Diyos sa bawat Kristiyano, yan po ay katunayan, katibayan, na may langit tayong aasahan sa Panginoon. Kaya kita mo, isipin mo, hindi mo makikita ang sarili mo, hindi mo maunawaan ang sarili mo, paano ka nagpapatuloy. Ang daming ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At binabago ng Diyos sa buhay mo. Simula nang sumampalataya ka kay Kristo. Diba? Hindi ko sasabihin may mga Kristiyano ritong mabilis lumago. Mabilis lumago is not the right word. Because lahat ng panahon nasa kamay ng Diyos. Pero sasabihin ko may mga Kristiyanong normal ang paglago. Normal ang paglago. Diba? Hindi normal yung paglago na 10 taon ka ng baby. At hindi mo pwede sabihin mabagal na paglago yun. Ang tawag doon na abnormalidad. Diba? Kaya bawat
nakatikim ng pananampalataya kay Kristo at pagsisisi kay Kristo, may banal na Espiritu. Kaya nga, tumanggap ka sa Panginoon, alam mo, tinalikuran mo. Kung sumampalataya ka sa Panginoon, alam mo, pinangahawakan mo. Alam mo kung anong pinanghawakan mo. Hindi basta Jesus Christ. Alam mo bakit? Lahat ng tao ngayon kilala si Jesus Christ. Sumasampalataya ka ba kay Hesus Kristo? Walang gawa. Okay. Totoo namang walang gawa ang kaligtasan, pero tatanungin kita, anong sinampalatayanan mo kay Kristo nung oras na sumampalataya ka? Sapagkat alam mo, sa totoo, kapag ka ang tao sumampalataya sa Diyos, babaguhin siya ng salita ng Diyos. Kaya luminga-linga kayo sa sanlibutan at luminga-linga kayo sa inyong iglesia. Tignan nyo kung sinong walang tunay na pananampalataya. Paano nyo po malalaman, Pastor? Walang epekto sa kanya ang salita ng Diyos. Unang Tesalonica 2:3. At dahil naman dito kami nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Anong word dun sa dulo? Na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Alam mo, pag may na-discover kang bago, masaya ka eh. Marami rin nung tumanggap sila sa Panginoon, akala mo ang saya-saya. Ibig sabihin ba nun, ligtas talaga sila? Pumunta ka dun sa parable of the sower. Meron dun mga tao na nung tumanggap ng salita, ang saya-saya. Ang problema, hindi nakakatagal sa haba ng panahon. Di ba? Gusto mong patunayan niya sa Gawa 2? Nakasulat din sa Gawa 2 yun. Yung mga masayang tumanggap ng kanyang salita, o masaya, ano nangyari? Talatang 42, at sila'y nagpatuloy na matibay kasama ng mga apostoles. Di ba? Kaya kahit umiyak ka pa nung panahon na naligtas ka, kahit tawang-tawa ka ba nung panahon na naligtas ka, baka emosyon lang yan. Nadiskubre mo ang kaligtasan, walang gawa. Kaya ang nangyari sa buhay mo, pagtagal ng panahon, walang gawa. Walang resulta yung kaligtasan. No, di ba? Bakit? Kasi paano ka bubuo ng isang iglesia na si Kristo ang may gawa kung ang mga tao hindi nila naiintindihan ano ang parte ng banal na espiritu sa buhay nila? Ay, sasabihin nyo sa banal na kasulatan. Ang banal na espiritu ba ang sisira ng buhay ng mga Kristiyano? Natural, hindi. Ang banal na espiritu ba ang dahilan ng katamaran ng marami? Natural, hindi. Ang banal na espiritu pa nga ang magtutulak sa atin na sa kabila ng daigdig na ito ipasama ng pasama, ang mga anak ng Diyos ay patuloy na magsusikap. Diba? Yan lang ang panlaban ng tao sa kasamaan ng sanlibutan ito. Hindi galing, hindi talento, hindi talino. Ang makakalaban lang sa kasamaan ng sanlibutan ito ay ang espiritu lamang ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng kasulatan, higit na makapangyarihan ang espiritong nasa inyo kaysa sa espiritong na nasa sanlibutan. Kaya, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na darating ang banal na espiritu sa iglesia, ipinangako na niya na bawat tao na may Kristo, na nakipag-isa kay Kristo, ay pinapanahanan ng banal na espiritu. Ngayon, so ulang unawain muna, sapagkat itong Acts ay transition.
Anong ibig ko sabihin transition? Mula sa pagkakasentro ng plano ng Diyos sa mga Hudyo, kanya na itong ine-expand papunta sa mga hintil. Yan ang papel ng Acts sa Bible. Not necessarily because nagpapalit ng plano ang Diyos, but rather tinutupad lamang ng Panginoon yung kanyang pangako sa Israel sa lumang tipan, sa iglesia. Kaya napansin mo, bakit nauna yung bautismo nila kay Juan Bautista bago yung bautismo sa Banal na Espiritu? Simple lang po ang dahilan. Sapagkat ang Mesaya, dumating po siya hindi una para sa buong sanlibutan, kung hindi para sa Israel. May pangako po ang Diyos sa kanyang bayan. Pinangako niya kay Abraham at kay David. At itong matagal na panahon, ang mga Israelita ay napalayo sa Diyos. Kung kaya't upang dumating ang Mesaya sa kanila, kailangan mangaral si Juan Bautista. Kaya po yung paubautismo ni Juan Bautista, yun po yung bautismo talagang para sa mga Hudyo. Dahil wala po tayong nabasa sa Biblia na mga hintil nagpuntahan sa Israel para magpabautismo kay Juan Bautista. Bakit? Sapagkat yun po ay pangangaral ng pagbabalik loob sa Diyos. Kung maaalala ninyo sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo, kanyang sinabi, si Juan Bautista ay propeta. Huling propeta. Sa madaling salita pa nga, si Juan Bautista ay sa lumang tipan. Si Jesucristo rin ay dumating sa lumang tipan. Bilang katunayan ng sinulat ng mga propeta, ni Moises at sa mga awit. Ngayon, kailan po nagsimula ang bagong tipan? Nung namatay si Kristo sa krus. Para kanino? Para sa kanyang bayan. Para doon sa lahat ng mga namuhay sa pananampalataya mula sa unang tipan, hanggang doon sa lahat ng nagpabautismo at nagsisi sa panahon ni Juan Bautista, kasama doon yung 12 apostoles. Kung maaalala ninyo, wala tayong nabasa sa Biblia na binautismohan ni Kristo uli yung 12 apostoles. Meron ba kayo nabasa? Wala. Sapagkat yung mga tagasunod ni Kristo, lahat yun nabautismohan ni Juan Bautista. Kahit yung 120 sa Gawa chapter 1. Bakit? Sapagkat sila yung Israel na naghintay at tumanggap sa kanilang Mesaya. Ngayon, nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, naging available na ang pangakong ito sa lahat ng lahi. Diba? Yun din ang pangako sa lumang tipan, na sa pamamagitan ng Israel, pagpapalain ng lahat ng bansa. Akala lamang nila that is a political and economic na bagay, hindi na nakita that it will happen through the Christ, through the Messiah. Now, kung maaalala ninyo sa John chapter 12, para bigyan natin ng suporta itong pagpapaliwanag na ito, may mga hintil na naghanap sa ating Panginoong Jesucristo. Talatang 20, 12-20. Mayroon ngang ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga ito ngay nagsilapit kay Felipe, na taga Bethsaida ng Galilea. Siguro mga kaibigan ni Felipe to. At nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Yung nagsabi, yung mga Griego. At lumapit si Felipe at sinabi kay Andres,
At lumapit si Andres at si Felipe at sa kanilang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay matitira siyang mag-isa, ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Diba? So, yung mga Griego, mga Hintil na gustong makita ang Panginoon sa kanyang earthly ministry, hindi sila pinalapit ng Panginoon. Sapagkat una-una sa lahat, kailangan matupad sa Israel na ang Mesaya mamamatay. At siya'y muling mabubuhay at sa kanyang pangalan ipapangaral ang pagpapatawad sa kasalanan. Pumunta ka sa Lucas 24. Talatang 46. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghihirap ang Kristo at magbagong muli sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Alam mo, kaya hindi muna ikakalat yung ebanghelyo ng pagpapatawad sa lahat ng bansa hanggat hindi muna natutupad yung pangako ng Diyos sa Israel. So, yun ang dahilan kaya hindi niya kinausap, hindi niya in-entertain yung mga Griego na yun. Sabi niya yung isang butil, hanggat hindi yan mamamatay, mag-isa lang yan. Pero pag namatay yan, nahulog sa lupa, tutubo yan, magbubunga ng marami. Kaya ito pong gawa ng mga apostoles ay transition. Kung paanong mula sa Jerusalem ay nakarating sa atin ang pananampalataya kay Kristo. Ngayon, etong mga Kristiyano na nakatikim ng pagpapatawad sa Panginoon at pinahanahana ng banal na Espiritu, hindi po sila nag-iisa. Pag tinignan mo yung bunga ng banal na Espiritu, hindi po yan ugali na mag-isa ka lang. Anong bunga ng banal na Espiritu? Pagkat ang bunga ng Espiritu is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Mahirap magmahal ka, mag-isa ka lang. Ano, mahal mo yung sarili mo. Di ba? Ang tawag ho ng sanlibutan doon is self-love. Pero kung gano'n ang pag-iisip ng tao, ang tawag po doon is selfishness. Pagiging makasarili. Ang pagmamahal ay hindi po yan dinisenyo ng Diyos para manatili sa puso lamang. Dapat po yan tumatapon. Diba? Kagaya ng ating Diyos ay may pagmamahal. Ngayon tatanungin natin, paano nagmahal ang Diyos nung wala pang tao? Nang wala pang tao, wala pang lahat ng bagay. Diyos lang ang mayroon. Paano naging mapagmahal ang Diyos? Sinong minahal niya? Malinaw po ang sagot ng banal na kasulatan. E di ang minahal ng Ama si Kristo. At ang minahal ni Kristo ang Ama. O, nakasulat po yan sa Juan 17. Talatang 24. Ama, yaong ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O kaya, sabihin mo, kung ang pag-ibig is relational, sinong karelasyon ng Diyos? Nang wala pang sanlibutan, nang wala pang tao.
Eh di si Kristo. Tandaan natin, mayroong iisang Diyos na sa kanyang sinapupunan nandun ang bugtong na anak ng Diyos. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay inibig na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. O kaya nga, ang bunga ng banal na Espiritu, lagi yan relational. Love, joy, sabihin masaya ka nang walang dahilan. May dahilan ng pagiging masaya. Kahit ang ating Diyos ay masayahing Diyos. Zechariah. Or I should say, Zephaniah. Alam niyo ba yung Zephaniah bago maghagay? (3:17). At ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo ay makapangyarihan. Siya ay magliligtas, siya ay magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya ay magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo ng may pag-awit. Isipin mo, ang Diyos umaawit. O hindi ba? May kagalakan ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang mga tao natutuwa na lang sa mga bagay na walang buhay. Pero hindi mo na maasahan, natutuwa sa mga bagay na may buhay. Kaya lang ngayon, ang mga tao, magsi-celebrate na naman ng Pasko. Magbibigayan na naman ng regalo. Mas natutuwa ang mga tao na may regalo sila. Meron silang binubuksan, Christmas gift, na hindi sila masaya sapagkat may taong nagbigay sa kanila. Alam mo sa Biblia, ang kasiyahan, dapat po may kasiyahan tayo sa ating kapwa. At bunga yan ng banal na Espiritu. So lahat na makikita mong bunga ng banal na Espiritu ay relational. Kaya nga sa banal na kasulatan, dahil sa itong mga Kristiyano ay tumanggap ng banal na Espiritu at ang Espiritu ay may bunga, nakaka-attract yun sa mga kapwa Kristiyano na may Espiritu din. At doon nabubuo ang komunidad ng mga Kristiyano na kung saan doon nila gagawin yung kanilang pagmamahalan, doon sila magiging masaya sa isa't isa. Isipin mo, ikinagagalak natin yung success ng mga kapatid natin. Sa sanlibutan, kinaiinggitan yun eh. Ang mga tao sa sanlibutan, yung gitero, kapag nakikita nila yung kapwa nila, nag-excel sa buhay, nangingit-ngit ang puso nila. Sa iglesia, hindi ganun. Sa iglesia, sineselebrate natin ang success ng kapatiran natin. Bakit? The fruit of the Spirit is joy in the community. Isipin mo, sabi sa banal na kasulatan, kung nasaan ang pag-iinggitan, nandoon ang pagtatalo-talo. Nandoon ang pag-aaway-away at hindi yan karunungan galing sa Diyos. Hindi yan Espiritu ng Diyos sa loob ng iglesia. Nandun yung pagtitiisan. Hindi basta pagtitiis sa kahirapan. Kasi pag wala kang magagawa, magtitiis ka talaga eh. Pero pagtiisan mo yung kapatiran mo, yan ay isang ibang bagay. Maraming pinagtitiisan ang mga tao ngayon, pero hindi sila nagtitiis sa kanilang kapwa-tao. Nagtitiis sila sa gutom. Nagtitiis sila sa kahirapan. Nagtitiis sila ng walang wifi. Nagtitiis sila ng walang tulog. Nagtitiis sila dahil may sakit sila. Pero yung nagtitiis sila sa kanilang kapwa,
Ibang bagay yun. Yung nakasulat sa Bible, forbearing one another. Kaya akala mo may mga tao na ang dami ng pinagtiisan sa buhay. Ilista mo lahat ng pagtitiis mo. Kung yung pagtitiis mo ba may kinalaman sa pagtitiis sa tao o pagtitiis sa sarili mo lang o kailangan mo sa sanlibutan. Di ba? So, isipin mo, pagtiisan mo yung kahinaan ng iba, yung kamangmangan ng iba. Di ba? Pagtiisan mo yung pag-uusig. Di ba? Pwede ka bang mausig na walang uusig sa'yo? Di ba? Pagtiisan mo tao, yung may buhay. Kaya lahat ng bunga ng banal na Espiritu, relational yan. Kung gusto ng iglesia, patutunayan natin sa banal na kasulatan na lahat ng yan ay dinisenyo ng banal na Espiritu sa kapwa-tao at hindi sa circumstansya lamang. Hindi ba? Pero sabihin mo, naghirap kami sa gawain. Anong gawain? Naghirap ka sa gawain pero hindi ka naghirap sa tao. Malaki ang pinagkaiba nun. Si Jesucristo hindi namatay para sa gawain. Namatay siya para sa tao. Hindi siya nagbigay ng buhay para sa gawain. Nagbigay siya ng buhay para sa tao. Kaya anong iglesia? Grupo ng mga tao, hindi grupo ng mga gawain. Isipin mo, ang daming mga gawain, walang tao. Ang daming posisyon, walang gumaganap. Ang daming pangalan, walang manggagawa. Bakit? Lahat pagod na. Saan napagod? Napagod sa gawain, hindi napagod sa tao. Pero kayo mismo mga kapagpatunay, kapag tao ang pinagtiisan mo, madidevelop ka bilang tao. Kagaya ng magulang. Nung una, nung isang peraso pa lang ang anak mo, hindi ka pa marunong, pinagtiisan mo. Yun, kinaya mo na yung dalawa. Nung dalawa na yung anak mo, hindi mo uli kinaya. Pinagtiisan mo uli, kaya mo ng 3. Noon, yung mga bata lalaki, pinagtiisan mo pa rin, kakayanin mo yan hanggang makatapos. Pagaya ng nasusulat sa banal na kasulatan, ang bakal ay pinapatalas ng kapwa bakal. Hindi ka marunong magdala ng tao, hindi ka lalago. Pagkat ang banal na Espiritu, ang bunga ng banal na Espiritu, laging patungkol yan sa kapwa-tao. Di ba kaya nabubuo ang iglesia? Na sinabi ni Apostol Pedro na lahat ng Kristiyano ay batong buhay. Dahil yung sinasabi, walang bahay na nabubuo ng isang bato lang. Kagaya niyang posting yan, kita niyo naman, hindi yan isang pirasong bato. Makikita mo yung batong buhay, hindi basta nadudurog yun. At walang nagtatayo ng bahay sa mga graba, gamit ang mga graba na mabilis mapulbos. Pero kahit anong tibay ng graba, walang nabubuong bahay sa isang pirasong graba. Kakailanganin yan ng maraming graba. Buhangin pa nga yung iba. Lalagyan ng simento. Lalagyan ng reinforcement ng mga bakal. Dahil mas nakakatagal ang basemento at bato kapag may reinforcement, nakakatagal sa tension. Dahil ang bakal, dahil ang mga istruktura nag-e-expand pag nagbabago ang panahon. Kaya may bakal, sapagkat ang bakal, tensile. Bumabali ang bakal.
Kung doon nakakabit ang mga graba, mga buhangin semento, susunod lang yun. Hindi natin naman malayan. Hindi ba? Ibig sabihin, walang nabubuong simbahan na isang pirasong miyembro lang. Kaya sinabi ni Apostol Pedro, kayo ay batong buhay, na tahanan ng Diyos, na nabubuong tahanan ng Diyos. At diyan papasok yung aking pangalawang puntos ngayong umaga, na ang iglesia, ang presensya ng banal na Espiritu sa iglesia, ay ang bawat Kristiyano ay nabubuong maging isang templo. Unang Pedro 2:5. Kayo rin naman na mga gaya ng batong buhay na natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Kita mo yun. So bawat Kristiyano rito natatayo. Hindi ka basta tumatayo mag-isa. Ang tunay na pagtibay sa pananampalataya ay yung maitayo kang kasama sa iglesia na saan ka inilagay ng Panginoon para maging bahagi. Di ba? Kahit anong tibay yan, kapag hindi yan nakadugsong sa structure, wala yang pakinabang. Parang mga posting malalakas na walang binubuhat. Bakit? Hindi nakadugsong. Hindi nakakadagdag sa pagbuo ng bahay. Mabuti pa yung tampulin nang itinali sa pader, naging dingding. Nakadikit eh. Hindi ba? Nakadikit sa structure. Kaysa na bumuo ka ng hollow blocks na malayo sa structure, anong pakinabang nun? Hindi ba? Isipin mo. Sabihin ko sa iyo, kahit anong tagpi-tagpi ng bagong-bagong, basta magkakalapat yan, nagiging pananggarin yan sa anumang bagyo. Di ba? Hindi kayo naniniwala, pumunta kayo sa mga sityo sa Bagong Nayon. Pero anong silbi ng mga Kristiyanong matitibay na hindi nakaugpong sa istruktura ng iglesia? At magngingit-ngit sila sa mga barong-barong, sa mga Kristiyanong panagpi lang sa gawain at yun ang pinakikinabangan ng Diyos sa panahon ng kahirapan. At sila sa palagay nila matitibay sila pero hindi sila pinakikinabangan ng Diyos. Bakit? Sapagkat alam mo, ang kasaysayan ng pagiging Kristiyano ay ikaw ay matayong kasama ng Iglesia ni Kristo. Diba? Tanungin niyo yung mga Kristiyano na nagsipagtagal sa gawain na hindi nila naintindihan ang pagiging bahagi ng iglesia. Marami silang na-miss. Kaya nga, ang pagiging bahagi ng iglesia ay una at importante sa lahat ng discipleship. Walang discipleship na nagaganap kapag hindi nagiging parte ang iglesia sa buhay ng tao. Nakita mo yung mga kapatid natin na matatanda na at nagkakaroon na ng karamdaman. At darating ang panahon kahit anong pilit nila, hindi na sila makakapunta rito. Subalit gusto nila tayong makasama, anong gagawin natin? Tinitignan mo yung mga panahon yun na dapat ang ating kamay i-stretch natin dun sa lugar na yun. Pero sino ang kabahagi ng iglesia ng Panginoon? Kaya pumunta ka sa Efeso. Nakita mo kanina sa Efeso 1:7, nakita ninyo na kayo ay may kapatawaran sa kasalanan dahil kay Jesus Christ. Nakita ninyo sa Efeso 1:13
na yung mga sumampalataya sa Ebanghelyo, tinatakan ng banal na Espiritu. Pag pumunta ka sa Kabanata 2, makikita mo na binuhay niya tayo mula sa mga patay. Tayong mga patay sa kasalanan ay binuhay kasama ni Kristo. Anong dulo? Pumunta ka sa talatang 20. O 19, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Bakit kaya nga? Sapagkat sinasabi ng Panginoong Jesucristo na yung ating pakikipag-isa kay Kristo, meron niyang bunga sa buhay natin. Tayo na dating patay sa kasalanan at hiwalay kay Kristo, ngayon hindi na tayo hiwalay kay Kristo. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa, hindi na kayo mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Tapos, na itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan. Alam mo, kung merong gagawin sa iyo ang Panginoon para maging matibay kang Kristiyano at maging matibay ka sa lahat ng ginagawa mo, pagtitibayin ka na sa iglesia. Ituro niya sa mga bata. Ituro niya sa mga nag-aaral. Kaya mismo makakapagpasabi na ang mga matatag na hanap buhay, yung mga hanap buhay na hindi palipat-lipat. O di ba? Kaya ang unang iginagawa ng Panginoon, binibigyan ka ng kinasasaligan. Para ang isip mo hindi pa pabago-bago. Ang direksyon mo hindi paliko-liko. O kayo mga binata pa lang kayo, ang plano nyo ganito. Pag ako nagtrabaho, ang trabaho ko matatag. Pag ako nagbuo ng pamilya, ang pamilya ko matatag. Ganyang isip. Pero yan, ano yan? Outflow yan. Kung paano ka binuo sa isang matatag na iglesia. Kasalanan ng maraming pastor, hindi nila itinuro ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng iglesia. Hindi tuloy na puwersa ang mga Kristiyano na maging matatag. Di ba? Hindi tuloy na natuto ang utak ng mga miyembro na kailangan malakas ang base ko. Malakas ang opisina ko rito. Malakas ang negosyo ko rito. Eh bakit? Ang utak niya, ang negosyo niya kahit saan. Paikot-ikot. Bakit? Hindi naman kasi importante sa kanya na linggo nandito siya kasama natin at sumasamba. Eh kung sa umpisa pa lang natutunan mo na yan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, na tayo'y itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan. Di nag-uumpisa ka pa lang, sinisigurado mo na ang bawat hakbang mo matibay. Eh di sa nag-uumpisa ka pa lang, sinisigurado mo. Estudyante ka pa lang, nag-iisip ka na, hindi pwedeng wala akong parte sa gawain ng Diyos. Nag-uumpisa ka pala magtrabaho, yan ang iniisip mo. Kailangan pagkalinggo, nasa gawain ako ng Panginoon. Isipin mo, maging practice mo yan sa loob ng 10 taon. Duwag lang kasi ang marami, akala nila ang Diyos hindi matapat. Hindi ba? Ang matatag na gawain ay bunga ng matatag na isip. Pag magulo ang isip, magulo ang gawain. Nakasulat ba sa banal na kasulatan yan? Nakasulat yan. Santiago.
Talatang 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Hindi pa. A double-minded man is unstable in all his ways. Hindi ba? Alam mo, kahit sa pagtatayo ng negosyo, hindi mo kaagatin lahat ng opportunity. Totoo. Alam mo bakit? Kasi nung nag-umpisa ka ng negosyo, meron kang plano. Meron kang target market. Kaya makakabalita kayo ng mga negosyo na binigyan ng malaking offer, nung binigyan ng malaking offer, nawasak. Nabaon sa pagkakautang. Pag tinignan mo, teka lang, para naman sa expansion yun ah. Kaya mo, kahit ang negosyo, may business plan eh. This year, kailangan itong ma-accomplish. Susunod na taon, itong dapat ma-accomplish. Third year, dapat itong ma-accomplish. Fourth year, ito dapat ma-accomplish. May gusto magbigay sa akin ng pera. Alam ko naman, walang perang, walang string attached. Ang sabi, I will help you. Anong sabi ko? Kung gusto mo, ilagay mo muna sa bangko. For now, wala po yan sa aming plano. Hindi yan ang priority this year. Perhaps next year or next year. Sapagkat ang ministry, tao. At ang nakakaabot lang sa puso ng tao, tao din. Bigyan mo ng pagkain yan, hanggang tiyan lang yan. Bigyan mo ng katalinuhan yan, hanggang dito lang yan. Pero pag ang tao umabot sa kapwa-tao, naaabot ang puso. Nabubuo ang relasyon. Kasi paano tayo makakapag-expand ng ministry kung wala tayong mga kamanggagawa? Ang mayroon lang tayo, maraming pera. E di mag-hire tayo ng manggagawa, e di mapupuno ang simbahan ito ng mga bayaran. O hindi ba? Pero sabihin ko, kahit wala kang pera, pero meron kang tamang tao, tignan mo isang pamilya, kahit walang puhunan, pero lahat sila nagtutulong-tulong. Pag nagutom ang tatay, pati mga anak magugutom, magtitiis sila bilang pamilya. At magsisikap sila, kahit walang puhunan, makakapagtayo ng matatag na negosyo. Alam nyo yan. Kung mayroon kang tamang tao. Gumagawa kasi ng tamang opportunity ang tamang relationship. Hindi ba? Kaya ganun ang iglesia nakasurvive sa buong panahon ng kasaysayan ng pananampalataya. Not because the Church of Christ is the richest of all. Totoo lang, ang mga Kristiyano mahirap. Pero paano nakakasurvive? Because through the help of the Holy Spirit, we will find the right people. Kaya kung sasabihin mo, lagi na lang nangangaral si pastor patungkol sa born again. Na kailangan yung pananampalataya nagre-resulta sa gawa. Bakit? Kasi hindi tamang tao yan hanggat hindi yan pinanahanan ng banal na Espiritu. Lagi yan umpisa lang. Until na makakita tayo ng mga tao na may gifts of the Holy Spirit para sa specific na ministry. Wala tayong ministry mabubuo na matatag. Babalik tayo sa pinaka basic na form ng structure ng church. At ano yun? May iglesia, may pastor. Because ang pagganap sa gawain ng Diyos, hindi yan basta galing, talino.
It is the presence and the power of the Holy Spirit sa buhay ng tao. So nakita nyo, tayo ay tinatayong matatag sa kinasasaligan ng mga apostol. Na sa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Makita mo yun. Paano lumalago? Diyan sa talatang yan. Nakalapat ng mabuti. Mag-alaga ka ng 10 manok. Umpisa sa sisyo. Kapag ka yung isa doon hindi nakakakain ng maayos, siguradong yun na magiging sakitin ito ng mamamatay. Tuwing ka sa Kristiyano, hindi nakakakain ng maayos sa iglesia, huwag ka nang umasa na gagamitin nyo na matapat sa gawain ng Panginoon. Kailangan nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu Santo. Pwede ba? Kaya anong ibig sabihin ng presensya ng Diyos sa iglesia? Una, ang bawat Kristiyano ay may banal na Espiritu sa puso. At nahahayag yan sapagkat sila'y nakikisama sa bawat Kristiyano na may Espiritu ng Diyos sa puso. Diba? At nabubuo ang iglesia bilang tahanan ng Panginoon. Malalangin tayo.